10 taon ng pagtitiis, tinapon na parang basura sa gitna ng unos. Wala kang silbi, Kismaela. Ang huling hagupit ni Rafael habang kalungko ang nag-aapoy sa lagnat naming anak. Ninakaw nila ang aking yaman, ngunit hindi ang aking galing. Ngayon, mula sa abo ng pagtataksil ni na Rafael at Vanessa, babangon ako. Kakayanin ko bang bawiin ang dangal na tinapak-tapakan nila? O tuluyan na akong lalamunin ng dilim? Wala ka ng silbi, Kismaela. Isa ka na lang pabigat sa buhay ko. Kaya bago pa mawala ang pasensya ko, umalis na kayo sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ay parang mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Hindi makapaniwala si Kismaela habang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na kusina. Hawak niya ang isang bandahado ng kare-kare, ang paboritong ulam ni Rafael na maingat niyang niluto sa loob ng 4 na oras. Iyon sana ang magiging sentro ng kanilang hapunan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang amoy ng mani at gata na dati ay simbolo ng init ng kanilang tahanan, ngayon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang bigat ng porselanang plato ay unti-unting lumulubog sa kanyang mga daliri, kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Tumingala siya at doon, sa likod ng kanyang asawa, nakita niya si Vanessa, ang matalik niyang kaibigan na itinuring niyang kapatid, ang babaeng pinatuloy niya sa kanilang buhay noong wala itong matuluyan ay nakasuot na ngayon ng isang mamahaling silk robe, ang robe na regalo sa kanya ni Rafael noong nakaraang kaarawan niya. Rafael, ano itong biro na ito? Ang boses ni Kismaela ay bahagyang bulong, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Anibersaryo natin ngayon. May sakit si Liag, may lagnat ang anak mo. Hindi mo kami pwedeng palayasin. Isang mapait at mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Rafael. Humakbang siya palapit, sapat na para maamoy ni Kismaela ang mamahaling alak na nainom nito. Walang bakas ng pagmamahal sa mga matang dati ay tinitingnan siya ng may pagsuyo. Ang naroon na lamang ay ang malamig na kintab ng kasakiman. Anibersaryo? Iyon lang ba ang iniisip mo? Mariing sabi ni Rafael. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito. Lahat ng ari-arian ang recipe ng tatay mo, ang pangalan ng restaurant. Sa akin na ang lahat ng yun ngayon. Ginamit lang kita, Kismaela. Kailangan ko ang pangalan ng pamilya mo para makatayo ako sa sarili kong mga paa. Ngayong nasa itaas na ako, hindi ko na kailangan ng isang asawang amoy kusina at walang ibang alam kundi ang magpakamartir. Sumabat si Vanessa habang hinihimas ang balikat ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Kismaela. Look at you. You're pathetic. Masyado kang naging kampante sa pag-ibig. Hindi mo napansin na matagal na kaming nagluluto ng sarili naming plano sa likod mo. Isama mo na ang anak mong sakitin at umalis na kayo bago ko tawagin ang mga security. Bumagsak ang bandahadong hawak ni Kismaela. Ang porselana ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang sarsa ng kare-kare ay tumalsik sa kanyang paanan. Parang isang malapot at maduming putik na sumisimbolo sa kanyang nadungisang dangal. Hindi siya nakaramdam ng sakit sa kanyang mga paa na posibleng nasugatan ng mga bubog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang vacuum na humihigop sa lahat ng hangin sa paligid niya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang kaisipan. Paanong ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang mga lihim, at ng kanyang kinabukasan ay magiging ganito katuso at kalupit? Mama, Mama, ang lamig po. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa pintuan ng kusina. Doon ay nakatayo ang 5 taong gulang na si Liag. Nakasuot ito ng manipis na pantulog
Ang kanyang mga pisngi ay mapulang-mapula dahil sa mataas na lagnat at ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa sarili niyang katawan dahil sa panginginig. Imbis na makaramdam ng habag, inis ang rumehistro sa mukha ni Rafael. Kunin mo ang anak mo at lumabas na kayo. Ngayon din, sa gitna ng kanyang pagkasira, nahanap ni Kismaela ang lakas na lumapit at yakapin ang kanyang anak. Binuhat niya si Liag, naramdaman niya ang nakakapapasong init ng balat ng bata laban sa kanyang nanginginig na dibdib. Mabilis siyang pumasok sa kanilang kwarto at kinuha ang isang luma at kupas na vali. Wala na siyang oras para mag-isip. Wala na siyang oras para lumaban. Ang tanging mahalaga ay ang mailayo ang kanyang anak sa mga demonyong ito. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, hinila ni Rafael ang kanyang braso sa huling pagkakataon. Huwag kang magkakamaling bumalik dito, Kismaela. Wala ka ng kahit ano. Kahit ang pangalan mo, kinuha ko na. Itinulak sila ni Rafael palabas ng malaking pinto. Kasabay ng pagpukpok ng pinto sa kanilang likuran ay ang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang mga kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalawakan. Nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kalsadang wala siyang kasiguraduhan kung saan hahantong. Tumakbo si Kismaela patungo sa gate. Bit-bit ang mabigat na bali. At ang kanyang anak na nagsisimula nang umiyak ng mahina. Nang makalabas siya sa kalsada, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya sina Rafael at Vanessa sa likod ng malaking bintana sa itaas. Hawak nila ang mga baso ng champagne, masayang nagtatawanan habang pinapanood siyang nababasa at nagdurusa sa ilalim ng unos. Napaluhod si Kismaela sa basang semento. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang mukha. Pilit na tinatago ang mga luhang, hindi na niya mapigilan. Naramdaman niya ang panginginig ni Liag sa kanyang bisig. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Saan sila pupunta? Wala siyang pera, wala na siyang bahay. Ang kanyang pamilya ay wala na rin. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang maliit na susi na nakasiksik sa loob ng kanyang bulsa at ang konsodo na mabilis niyang naisiksik sa bali. Ang huling ebidensya ng lahat ng kasalanan ni Rafael. Ngunit sa gitna ng kadiliman, habang ang baha ay unti-unting tumataas sa kanyang paanan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng dagundong ng kulog sa itaas. Mayroon pa bang puwang ang hustisya para sa isang babaeng tinanggalan ng lahat ng sandata, maliban sa kanyang pagiging ina? Ang lamig ng ulan ay hindi kasing lupit ng lamig ng puso ng taong pinangakuan mo ng habambuhay. Habang nakasandal si Kismaela sa malamig at nangangalawang na pinto ng isang lumang jeep, pinanood niya ang bintanang nilalamon ng hamog. Ang bawat pag-alon ng sasakyan sa bakubakong daan patungong Baguio ay tila isang paalala ng kanyang unti-unting paglayo sa buhay na akala niya ay sa kanya habambuhay. Si Mang Nestor, ang matandang driver na nakakita sa kanila sa gilid ng kalsada, ay hindi nagtanong. Sapat na ang makita ang isang inang basang-basa at isang batang nanginginig sa lagnat para malaman na may malalim na sugat na hindi nakikita ng mata. Malapit na tayo, Ineng. Ang mahinang tinig ni Mang Nestor ay humiwa sa ugong ng makina ng sasakyan. Ang Baguio ay lugar ng mga nagsisimulang muli. Huwag kang mag-alala. Ang mga bundok ang magpoprotekta sa inyo. Niyakap ng mahigpit ni Kismaela si Liag. Ang init ng bata ay tila unti-unting nauubos, pinalitan ng isang maputlang kulay na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay huminto ang jeep sa harap ng isang luma at abandonadong bahay na yari sa kahoy, halos hindi na maihakbang ni Kismaela ang kanyang mga paa. Iyon ang bahay ng kanyang ama, ang lugar kung saan unang sumibol ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na kusinera bago niya ito ipinagpalit sa isang lalaking naging anay sa kanyang pundasyon. Ang bawat hakbang sa hagdan ng kahoy
ay naglalabas ng tunog ng pagdaing. Tila nakikiramay ang bahay sa bigat ng kanyang daladala. Pagpasok sa loob, ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Walang kuryente, walang pagkain, tanging ang dilim na kasing lalim ng kanyang kawalang pag-asa. Inilapag niya si Liag sa isang lumang sopa at mabilis na binuksan ang kanyang vali. Hinanap niya ang kanyang pitaka. Umaasang may nakalimutan siyang pera sa pagmamadali. Ngunit ang tanging nakita niya ay ilang pirasong barya at 2 gusot na 20 pesos. Diyos ko, maawa po kayo, ang bulong ni Kismaela habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Kahit anong parusa ay tatanggapin ko, huwag lang ang makuha sa akin ang anak ko. Lumabas siya ng bahay sa gitna ng hating gabi, dala ang huling barya na mayroon siya. Tinahak niya ang madilim na kalsada patungo sa pinakamalapit na botika. Ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng pino ay tila mga luhang bumabagsak sa kanyang balat. Sa loob ng botika, binilang niya ang pera sa harap ng pharmacist, mga barya na pinaghirapan niyang ipunin mula sa mga simpleng pagtitipid sa Manila, na ngayon ay hindi man lang sapat para sa isang buong bote ng antibiotic. Ito lang po ba ang kaya ng pera ko? Tanong ni Kismaela. Ang kanyang boses ay garalgal. Nang ilapag ng pharmacist ang ilang pirasong tableta, naramdaman ni Kismaela ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Naalala niya si Rafael. Naalala niya ang mga gabing itinatapon nito ang libu-libong piso para lamang sa mamahaling alak at luho ni Vanessa. Habang siya, ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat, ay nagmamakaawa ngayon para sa buhay ng kanilang anak sa halagang barya. Tila bumalik ang kanyang gunita sa panahon ng kanyang ama. Naalala niya kung paano tinanggap ng kanyang ama si Rafa noong wala pa itong kahit ano, utang na loob, ang laging sinasabi ng kanyang ama. Ipinangako ni Rafael sa kanyang ama ang katapatan, ngunit ang kapalit nito ay isang pagtataksil na tuluyang winasak ang alaala at tiwala ng matanda. Nilagdaan ni Kismaela ang mga dokumento dahil sa paniniwala. Hindi niya alam na ang mga pahinang yun pala ang magsisilbing simula ng kanyang pagbagsak. Pagbalik sa bahay, matapos painumin si Liag ng kanyang gamot, tahimik na naupo si Kismaela sa sahig. Sa malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila, dahan-dahan niyang binuksan ang konsodo, ang red ledger na matagal na niyang itinago. Ang mga pahina nito ay puno ng mga numero at pirma na hindi niya pinansin noon. Ngunit habang tinititigan niya ang mga ito, napansin niya ang isang pattern. Ang mga transaksyong ito ay hindi para sa restaurant. May mga pangalan ng kumpanya na nakatago sa likod ng mga pekeng dokumento. Si Rafael ay hindi lamang magnanakaw ng recipe. Siya ay isang bihasa sa pandaraya. Nabalik lamang ang diwa ni Kismaela nang marinig niya ang isang malakas na kalampag sa kanyang pinto. Hindi iyon katok ng isang kaibigan. Iyon ay tunog ng isang taong nangangailangan ng tulong o marahil ay isang panganib na hindi niya inaasahan. Napatayo si Kismaela, ang kanyang puso ay pumipintig nang mabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang lumang kutsilyo sa kusina at dahan-dahang lumapit sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, ang lamig ng hangin ng Bagyo ay sumuot-suot sa kanyang buto. Doon, sa kanyang veranda, ay nakahandusay ang isang lalaki. Ang kanyang barong Tagalog ay punit-punit at puno ng malapot na pulang mantsa na hindi na kailangang hulaan pa kung ano. Ang mukha ng lalaki ay puno ng pasa. Ngunit sa kabila ng dumi at dugo, may kung anong pamilyar sa kanyang mga mata na dahan-dahang bumubukas. Tulong! Ang tanging salitang lumabas sa pumutok na labi ng lalaki bago ito tuluyang mawalan ng malay sa paanan ni Kismaela. Sino ang lalaking ito? At bakit sa lahat ng bahay sa Baguio, dito siya bumagsak? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Kismaela na ang kanyang pagtatago ay tapos na. Isang bagong unos, ang kasasama pa lamang ng hangin,
At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay niya ang nakataya. Ang barya sa palad ng isang inang nagugutom ay mas mabigat pa sa gintong korona ng isang haring walang awa. Sa gilid ng mataong palengke ng Baguio, kung saan ang hamog ay humahalubilo sa usok ng mga sasakyan, nakatayo si Kismaela sa likod ng isang maliit at lumang kariton. Ang bawat pag-akyat ng singaw mula sa kanyang kaldero ng lugaw ay tila isang dalangin na umaakyat sa langit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling sangkap lamang ang hinahawakan, ngayon ay puno na ng kalyo at pasmado dahil sa lamig. Hoy Kismaela, diyan ka sa dulo. Huwag mong harangan ang daan sa mga suki ko. Sigaw ni Aling Marites, ang tindera ng gulay na may matalas na dila at mas matalas na ugali. Baka mahawa kami sa malas mo. Balita ko ay pinalayas ka ng asawa mo dahil wala kang kwentang babae. Hindi kumibo si Kismaela. Pinili niyang lunukin ang pait ng mga salita kaysa ang mawalan ng pagkakataong kumita ng kahit ilang piso para sa gatas ni Liag. Ang kanyang dignidad ay unti-unti niyang itinabi, pinalitan ng isang matigas na balat na tanging pagmamahal sa anak ang nagpapatibay. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang lalaki. Iyon ang lalaking kinupkop niya noong nakaraang gabi, si Arvid. Bagamat maayos na ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapanuri. Tila naghahanap ng hustisya sa bawat sulok ng kalsada. Nakasuot siya ng isang lumang jacket na bigay ni Kismaela, ngunit ang kanyang tindig ay hindi kayang itago ng anumang gulanit na damit. Dahan-dahang lumapit si Arvid sa kariton ni Kismaela. Kinuha ni Kismaela ang isang plastik na mangkok, pinuno ito ng mainit na lugaw na may maraming luya at bawang at inabot ito sa lalaki ng walang imik. Wala akong pambayad sa ngayon, mahinang sabi ni Arvid. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad sa kabila ng kanyang hitsura. Kainin mo na iyan, sagot ni Kismaela habang inaayos ang buhok ni Liag na mahimbing na natutulog sa loob ng isang kahon ng prutas sa ilalim ng kariton. Ang taong nagugutom ay walang magagawang matino sa buhay. Ituring mo na lang na aboy iyan para sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa bawat subo ni Arvid, tila nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang lasang ito. Hindi ito basta-bastang lugaw. Ang timpla ng bawat sangkap ay tila gawa ng isang taong nag-aral sa pinakamagaling na paaralan ng pagluluto. Sino ka ba talaga? Kismaela. Napabuntong hininga si Kismaela. Ako ay isang inang gustong mabuhay ang kanyang anak. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Tumitig ng matagal si Arvid sa kanya. Dati akong abogado sa Manila. Hinahawakan ko ang pinakamalalaking kaso ng korporasyon hanggang sa makatagpo ko ang isang demonyong nagngangalang Rafael. Ginamit niya ang aking katapatan para sa kanyang mga iligal na transaksyon at nang malaman ko ang totoo, sinira niya ang aking karera at pinagbintangan akong nagnakaw ng pera ng kliyente. Nawala ang lahat sa akin, ang aking lisensya, ang aking pamilya, ang aking dangal. Napatigil si Kismaela sa kanyang ginagawa. Ang pangalang Rafael ay tila isang kulog na muling gumimbal sa kanyang mundo. Rafael, ang asawa ko. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa gitna ng ingay ng palengke, tila ang dalawang pusong sugatan ay nakahanap ng isang madilim na ugnayan. Ang galit na matagal ng kinikim-kim ni Arvid ay nagliyab muli nang makita ang luhang dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Kismaela. Kung ganoon, pareho tayong biktima ng kanyang kasakiman, sabi ni Arvid. Ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi aksidente na dito ako bumagsak sa pinto mo. Marahil ay ito na ang pagkakataon para sa ating dalawa na maningil. Bago pa makasagot si Kismaela, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang laylayan. Si Liag ay gising na at dahan-dahang lumapit kay Arvid. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, ngumiti ang bata
at hinawakan ng kamay ni Arvid, tila nakaramdam ng isang tagapagtanggol sa katauhan ng lalaki. Ang tagpong iyon na iyon ay nagbigay ng isang kurot sa puso ni Kismaela. Isang halo-halong emosyon ng sakit at pag-asa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura. Isang hangin ang umihip at naglaglag ng isang lumang pahayagan sa paanan ni Kismaela. Pinulot niya ito at ang kanyang buong katawan ay nanigas. Sa unang pahina ay ang malaking mukha ni Rafael, nakangiti at mayabang, kasama si Vanessa. Ang ulo ng balita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang Baguio Public Market, gigibain para sa bagong Rafael's Grand Plaza, isang modernong sentro ng komersyo na itatayo sa puso ng Highland. Naramdaman ni Kismaela ang pagyanig ng kanyang paligid. Hindi lang buhay niya ang kinuha ni Rafael, ngayon ay pati ang tanging lugar kung saan siya kumukuha ng ikabubuhay ay nais din nitong burahin. Ang mukha ng kanyang kaaway ay tila sumusunod sa kanya kahit saan. Tila isang anino na ayaw siyang hayaang makahinga. Tiningnan ni Kismaela si Arvid. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabagang determinasyon. Gusto mong maningil, Arvid? Turuan mo ako kung paano lumaban. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas. Ang pinakamasakit na bilangguan ay hindi ang may rehas na bakal, kundi ang madilim na silid kung saan ka kinalimutan ng sarili mong dugo. Habang nakatayo si Kismaela sa tapat ng isang kupas na pintuan ng bahay Kalinga, isang pasilidad na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Benguet, naramdaman niya ang isang matinding kaba na humahaplos sa kanyang dibdib. Ayon sa impormasyong nakuha ni Arvid mula sa kanyang mga dating koneksyon, dito itinago ni Rafael ang sarili nitong ina, si Lola Remedios. Ang babaeng nagluwal at nagpalaki sa kanya ay itinuring niyang isang lihim na dapat ibaon sa limot upang hindi makagulo sa kanyang marangyang imahe sa Manila. Ang bawat yabag ni Kismaela sa pasilyong amoy gamot at lumang kumot ay tila isang mabigat na pasanin. Nakita niya ang mga matatandang nakaupo sa mga wheelchair. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kawalan, naghihintay ng pagbisitang hindi kailanman darating. Doon, sa pinakadulo at pinakamadilim na sulok, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Isang matandang babae na nakasuot ng manipis at butas-butas na duster. Ang buhok ay kasing puti ng hamog at ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang isang baso ng tubig. Dahan-dahang lumapit si Kismaela. Nang marinig ng matanda ang kanyang pagdating, unti-unti itong lumingon. Ang mga matang dati ay puno ng sigla at awtoridad noong sila ay nasa mansyon pa. Ngayon ay tila 2 tuyong balon na ng luha. Lola Remedios, ako po ito, si Kismaela. Mahinang sambit niya. Mabilis na kinuha ni Kismaela ang kamay ng matanda at idinikit ito sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano na hinding-hindi niya kinalimutan. Ang pakiramdam ng magaspang at malamig na balat ng matanda ay nagpadama sa kanya ng isang matinding hapdi. Paanong nagawa ng isang anak na itapon ang sariling ina sa ganitong kalagayan habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kanyang kabit? Kismaela, anak. Ang boses ni Lola Remedios ay parang isang kalansing ng basag na batingaw. Bakit ka narito? Akala ko ay patay na kayo ni Liag. Iyon ang sabi sa akin ni Rafael. Sabi niya ay naaksidente kayo sa gitna ng bagyo. Naramdaman ni Kismaela ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo dahil sa galit. Buhay po kami, Lola, at narito ako para bawiin kayo. Hindi na kayo mananatili sa impyernong ito. Nagsimulang umiyak si Lola Remedios. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Patawarin mo ako, anak. Wala akong nagawa. Noong mamatay ang asawa ko, kinuha ni Rafael ang lahat. Pinilit niya akong pirmahan ng isang papel. Hindi ko alam
na yun pala ang tunay na testamento na iniwan ng tatay niya para sa inyo ni Liag. Pineke niya ang lahat, Kismaela. Ang lahat ng yaman ninyo ay ninakaw niya gamit ang kasinungalingan. Ang pag-amin ng matanda ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Ang hustisyang hinahanap ni Kismaela ay hindi lamang pala tungkol sa restaurant, kundi tungkol sa buong pagkatao at kinabukasan ng kanyang anak na sadyang ninakawan ng sarili nitong ama. Kailangang makaalis na tayo rito, Lola, sabi ni Arvid na biglang lumitaw sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay alerto habang pinagmamasdan ang mga gwardya sa labas. Nararamdaman kong may tumawag na sa management. Alam na nilang may mga estrangherong narito. Maingat na inalalayan ni na Kismaela at Arvid si Lola Remedios. Binuhat ni Arvid ang matanda na tila isang magaan na piraso ng papel, isang patunay kung gaano ito kapayat dahil sa malnutrisyon. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Kismaela ang mga matang nakatingin sa kanila. Mga matang puno ng inggit at pag-asa mula sa ibang mga matatandang naiwan. Palabas na sana sila sa gilid ng gusali nang marinig nila ang tunog ng isang radyo na pumutok sa katahimikan. Kasunod, ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa semento. Hoy! Saan ninyo dadalhin ang pasyenteng iyan? Isang matipunong security guard ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang sinturon habang mabilis na kinukuha ang kanyang transceiver. Hindi lumingon si Kismaela. Dire-diretso ang kanyang lakad habang ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na parang gusto nitong lumabas sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Alam niyang kapag nahuli sila rito, hindi lang sila ang mapapahamak, pati ang huling pag-asa na makuha ang katotohanan ay tuluyan ng mawawala. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang tunog ng makina na ng sasakyan ni Mang Nestor na humarurot palapit sa gate. Sakay na! Ngayon din! Sigaw ni Arvid. Habang isinasara ni Kismaela ang pinto ng sasakyan, nakita niya ang muka ng gwardiya na galit na tumatawag sa telepono. Alam niyang hindi ito ang huli. Alam niyang ang balitang ito ay makakarating kay Rafael sa loob lamang ng ilang oras. Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Kismaela si Lola Remedios at si Liag na kapwa nanginginig sa takot. Ang tatlong henerasyon ng mga babaeng sinira ni Rafael ay magkakasama na ngayon sa ilalim ng isang bubong. Ligtas na po kayo, Lola, bulong ni Kismaela habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng bahay kalinga sa likuran nila. Simula ngayon, wala nang mananakit sa inyo. Handa na akong sunugin ang lahat para lang mabawi ang para sa atin. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang pulang sobre ng red ledger na nasa kanyang kandungan. Kapag nalaman ni Rafael na kasama na niya ang kanyang ina, hanggang saan ang kaya nitong gawin para manatiling nakatago ang kanyang mga lihim? Ang tagumpay na itinayo sa luha ng iba ay parang kastilyong buhangin, isang malakas na ihip lang ng hangin, guguho at maglalaho. Sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Malayo ito sa sariwang amoy ng Pino sa Baguio. Dito, ang tanging nalalanghap ay ang amoy ng mamahaling pabango na pilit itinatago ang nabubulok na relasyon ng dalawang tao sa loob nito. Ano itong report na ito, Vanessa? Bakit bumabagsak ang benta ng Rafael's signature? Halos kalahati ang nawala sa ating kita ngayong buwan. Isang makapal na folder ang inihagis ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang babala. Si Vanessa, na abala sa pagtingin sa kanyang bagong manicure, ay bahagyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Don't shout at me, Rafael. Hindi ko kasalanan kung nagsasawa na ang mga tao. Baka naman kasi ang mga recipes na ninakaw. I mean,
na nakuha mo kay Kismaela ay hindi mo na nailuluto ng maayos. I followed every step. Ginagamit namin ang parehong mga sangkap. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Pero ang sabi ng mga food critics, wala na raw kaluluwa ang pagkain. It's bland. It's robotic. Because you're just a businessman, Rafael. Hindi ka kusinero. Mapait na sagot ni Vanessa habang tumatayo at lumalapit sa bintana. At ako, pagod na akong marinig ang pangalan ng babaeng yon. You're losing your touch, and frankly, it's starting to affect my lifestyle. Kailangan ko ng pondo para sa expansion ng butike ko, pero sabi ng accountant, naka-freeze ang assets natin dahil sa ilang irregularities sa Red Ledger na hindi mo mahanap. Mariing napahawak si Rafael sa kanyang sentido. Ang kanyang gaslighting na dati ay epektibo kay Kismaela ay walang talab kay Vanessa. Si Vanessa ay kasing talas niya, kasing ganid niya. Find that ledger, Vanessa. Kapag hindi natin nakuha iyon, hindi lang ang restaurant ang mawawala. Tayong dalawa ang babagsak. Pagkaalis ni Rafael, mabilis na kinuha ni Vanessa ang kanyang cellphone. Isang lihim na numero ang kanyang tinawagan. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit puno ng kataksilan. Hello, Mr. Tan? Yes, it's me. Nag-iisip na ako sa offer mo. Rafael is becoming unstable. I need a way out bago pa lumubog ang barkong ito. Just make sure my shares are protected. Habang nagaganap ang traidoran sa Manila, sa isang maliit na kanto sa Baguio, ang atmosfera ay kabaligtaran. Ang halimuyak ng ginisa na bawang, sibuyas at sariwang luya ay humahalubilo sa malamig na hangin ng hapon. Nakapila ang mga tao sa harap ng Highland Flavors, ang maliit na kainan ni Kismaela. Walang aircon, walang mamahaling dekorasyon, tanging mga bangko na yari sa kawayan at ang init ng pagtanggap ng isang inang muling bumangon. 2 order pa ng pinikpikan, Ineng, sigaw ng isang suki. Kaming po! Masayang sagot ni Kismaela. Ang kanyang mukha ay may bakas ng uling at pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Sa isang sulok, makikita si Lola Remedios na maingat na naghihiwa ng mga gulay. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na at puno ng layunin. Sa tabi niya ay si Liag, na abala sa pag-aabot ng mga baso sa mga customer. Ang bata ay malusog na. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapalimot kay Kismaela sa lahat ng hirap. Ang galing mo talaga, Kismaela. Bulong ni Arvid habang tinutulungan siyang magligpit ng mga pinagkainan. Sabi ko sa'yo, ang tunay na talento ay hindi kayang ikulong o nakawin. Salamat, Arvid. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Sagot ni Kismaela. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang kainan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong ang bumaba. Ang kanyang kilos ay formal at mayaman. Kayo ba si Miss Kismaela? Tanong ng lalaki. Ako si Mr. Cheng. Kinakatawan ko ang isang malaking grupo ng mga investors. Tikman namin ang inyong mga putahe at labis kaming humanga. Gusto naming bilhin ang inyong recipe at ang pangalan ng Highland Flavors sa halagang 5 milyong piso. Natahimik ang buong paligid. Ang 5 milyong piso ay sapat na para makabili si Kismaela ng sariling bahay at mas siguro ang kinabukasan ni Liag nang hindi na kailangang magbanat ng buto araw-araw. Tumingin si Kismaela kay Lola Remedios at kay Arvid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. Salamat po sa alok ninyo, Mr. Cheng. Pero ang Highland Flavors ay hindi lang negosyo. Ito ang aking dangal. Ito ang pamana ng aking ama. Ang lasa ng aking pagkain ay hindi ibinebenta. Ito ay ibinabahagi sa mga taong marunong rumespeto sa tradisyon. Namangha ang lahat sa kanyang sagot. Sa gitna ng kahirapan, pinili ni Kismaela ang kanyang prinsipyo. Ngunit ang desisyong yon ay may kaakibat na panganib na hindi niya inaasahan. Nang sumapit ang gabi,
Matapos ang isang matagumpay na araw, mahimbing na natutulog ang mag-iina. Ang katahimikan ng gabi sa Baguio ay tila isang duyan na nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ang katahimikang yon ay biglang napunit. Mula sa malayo, narinig ang ingay ng isang makina ng truck na tila pinipilit paandarin ng mabilis. Ang tunog ng mga gulong na kumikiskis sa semento ay palapit ng palapit. Sa isang kisap mata, ang truck ay hindi lumiko sa kanto. Dire-diretso itong humarurot patungo sa harap ng Highland Flavors. Ang tunog ng pagguho ng mga kawayang dingding, ang pagkabasag ng mga bintana, at ang pagbaluktot ng mga bakal na poste ay naging isang nakakabinging koro sa gitna ng gabi. Ang truck ay bumangga ng buong lakas sa mismong gitna ng kainan ni Kismaela. Winawasak ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang segundo. "Kismaela! Liag!" Ang sigaw ni Arvid mula sa kabilang bahay. Bumangon si Kismaela mula sa kanyang higaan. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Ang usok mula sa truck ay bumabalot sa paligid. Nakita niya ang kanyang pinakamamahal na kainan, ang kanyang simbolo ng pag-asa, na ngayon ay isa na lamang tumpok ng mga durog na kahoy at bakal. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang driver ng truck na mabilis na bumaba at sumakay sa isang naghihintay na motorsiklo. Bago ito tuluyang humarurot paalis, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa driver. Isang boses na nag-iwan ng isang mensaheng kasing lamig ng yelo. "Paunang bayad pa lang iyan para sa pagtanggi mo, Kismaela." Nakatayo si Kismaela sa gitna ng mga guho. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom. Ang luha ng takot ay mabilis na napalitan ng apoy ng determinasyon. Alam niya, hindi na ito basta-bastang aksidente. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Ang bawat piraso ng durog na kawayan at baluktot na yero ay tila bahagi ng aking sariling katawan na pinunit at tinapaktapakan ng walang awa. Sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan sa Baguio, nakatayo si Kismaela sa gitna ng guho ng kanyang pinakamamahal na Highland Flavors. Ang amoy ng tumagas na krudo mula sa truck ay humahalubilo sa amoy ng mga nasayang na sangkap, ang bango ng sariwang basil at ang pait ng natapong kape. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga basag na pinggan ay naglalabas ng tunog ng pagdurog, isang tunog na tila humihiwa sa kanyang puso. Lumapit si Arvid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at nagbabagang galit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Kismaela. Ramdam ang panginginig ng babae. "Kismaela, huwag kang sumuko. Isang gusali lang ito. Ang galing mo ay nasa loob mo, hindi sa mga pader na ito." Umiling si Kismaela. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang maruming apron. "Arvid, ito na ang huling alaala ng itay." Ang bawat haligi nito ay itinayo ko sa pag-asang mabibigyan ko si Liag ng buhay na hindi ninakaw. Ngayon, pati ito ay kinuha na rin ni Rafael. Yumuko si Kismaela at nagsimulang maghalukay sa mga durog na kahoy. Ang kanyang mga kuko ay nangingitim na sa dumi at ang kanyang mga daliri ay nagdurugo na dahil sa matatalas na splinter, ngunit hindi siya tumigil. May hinahanap siya. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kagamitan sa kusina. Sa ilalim ng isang mabigat na posteng kahoy na dati ay bahagi ng kanyang hapagkainan, nakita niya ang isang maliit na siwang sa sahig. Gamit ang isang piraso ng bakal, pilit niyang binuksan ang tagong lagayan. Doon, sa loob ng isang kinakalawang na lata ng biskwit, ay nakasilid ang isang lumang kwaderno. Ito ang orihinal na recipe book ng kanyang ama, ngunit may isang pahina roon na matagal na niyang hindi mabuksan. Ang huling pahina na nakadikit dahil sa lumang pandikit at panahon. Dahan-dahan, sa tulong ng init ng isang maliit na gasera, binuksan ni Kismaela ang pahinang yon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang lihim na sangkap, hindi ito matatagpuan sa palengke, hindi ito nabibili ng ginto. Ang lasa ng tunay na pagkain ay nagmumula sa pagsalamat, ang pagkilala
na ang bawat biyayang inihahain ay nagmumula sa lupa at sa pagmamahal ng nagluluto. Kapag ang puso ay puno ng puot, ang pagkain ay magiging lason. Kapag ang puso ay puno ng pag-asa, kahit ang payak na asin ay magiging kasing tamis ng pulot pukyutan. Napaupo si Kismaela sa sahig. Ang kwaderno ay nakayakap sa kanyang dibdib. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pag-ubo ni Arvid. Ang lalaki ay nakatitig sa kanya at sa ilalim ng malamig na hamog ng bagyo, tila may kakaibang init na bumabalot sa kanilang dalawa. Kismaela, panimula ni Arvid, ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng emosyon. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero gusto kong malaman mo, noong bumagsak ako sa pinto mo na duguan at walang pag-asa, akala ko ay katapusan ko na. Pero ang pagkalinga mo, ang tapang mo sa kabila ng lahat, ng sakit, iyon ang nagligtas sa akin. You didn't just heal my wounds, you healed my soul. Dahan-dahang hinawakan ni Arvid ang kamay ni Kismaela. Ang kanyang hinlalaki ay pinalis ang dumi sa pisngi ng babae. Hindi lang ako narito bilang abogado mo. Narito ako dahil hindi ko na kayang isipin ang bukas kung wala ka sa tabi ko. Hayaan mong ako ang maging katuwang mo sa pagbangon na ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang ihip ng hangin sa mga puno ng pino. Sa kabila ng pagkawasak ng kanyang paligid, naramdaman ni Kismaela ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararadian. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi tulad ng sa isang teenager. Ito ay isang malalim at matatag na pagkilala na sa gitna ng unos, meron siyang masisilungan. Salamat, Arvid. Bulong ni Kismaela. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ng lalaki. Pero kailangan nating maging handa. Alam ko na kung paano natin tatapusin ang laro ni Rafael. Inilahad ni Arvid ang isang imbitasyon na nakuha niya mula sa isang kaibigan sa lungsod. Ang Highland Grand Cooking Competition. Sa susunod na linggo na ito, Kismaela at ang head judge ay walang iba kundi si Rafael. Nagtagis ang mga bagang ni Kismaela. Iyon ang magiging huling hapunan niya bilang isang malayang tao. Gagamitin ko ang huling recipe ng itay para ipakita sa buong mundo kung gaano kababaw ang kanyang pagkatao. Ngunit habang nagpaplano sila, hindi nila napansin ang isang aninong nakatago sa likod ng isang puno ng pino. Isang maliit na pulang ilaw mula sa isang cellphone ang kumikislap, kumukuha ng bawat kilos at bawat salitang binitawan nila. Nang sumunod na umaga, habang naghahanda si Kismaela para sa kompetisyon, isang hindi kilalang numero ang nag-send ng isang voice message sa kanyang phone. Kinakabahang pinindot ni Kismaela ang play button. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Rafael. Ito ay isang boses ng isang babaeng tila nauubusan ng hininga, ngunit puno ng pananakot. Ang ganda ng drama ninyo kagabi sa gitna ng mga guho, Kismela. Sayang naman kung hindi yun mapapanood ni Liag o kung hindi na niya kayo makikitang muli. Hawak namin ang anak mo. Kung gusto mo siyang makitang buhay, huwag kang sisipot sa kompetisyon. Ibigay mo sa amin ang red ledger o ang anak mo ang magbabayad sa lahat ng kasalanan mo. Nabitawan ni Kismaela ang kanyang hawak na kutsara. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig. At sa pagkakataong ito, ang tanging sangkap na natitira sa kanyang puso ay ang matinding takot ng isang inang nawalan ng proteksyon. Liag. Ang tanging nasambit ni Kismaela bago tuluyang gumuho ang kanyang tuhod sa sahig. Huwag kang sisigaw, Kismaela. Kung gusto mong makita ang anak mo na humihinga pa, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ang boses ni Vanessa sa kabilang linya ay parang kalansing ng malamig na bakal. Walang emosyon, walang awa, puno ng kamatayan. Nanigas ang buong katawan ni Kismaela
sa gitna ng kanyang kusina. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang maliit na hair clip na may disenyong paru-paro, ang paboritong ipit ni Liag na nahulog sa sahig. Kakatapos lang niyang planuhin ang masustansyang baon ng bata para sa muling pagbubukas ng kanilang buhay. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang kanyang munting anghel ay wala na sa loob ng bahay. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila na puno ng yelo. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot. Mahirap lang hapin. Tila unti-unting kinukuha ang kanyang buhay. Ang hair clip sa kanyang palad ay diniinan niya ng husto hanggang sa bumaon ang matutulis na dulo nito sa kanyang balat. Ngunit ang hapdin yon ay wala pa sa kusing ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na tambol na nagbababala ng sakuna. Nasaan ang anak ko? Vanessa, maawa ka. Huwag ang bata. Ako na lang ang saktan mo, huwag ang anak ko. Ang halos hindi na marinig na pagsamo ni Kismaela. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang buong pagkatao ay nagkapira-piraso sa harap ng kawalang katiyakan. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Arvid. Kanina pa pala ito nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Mabilis na kinuha ni Arvid ang cellphone at nagsenyas kay Kismaela na huwag ibaba ang linya habang sinusubukan nitong itrace ang kinaroroonan ng tawag gamit ang isang lumang laptop. Ang Red Ledger. Kismaela, dalhin mo sa lumang bodega sa labas ng lungsod. Mag-isa ka lang. Kapag nakakita ako ng pulis o kahit anong anino ng lalaki, hindi ko na ibabalik sa iyo ang batang ito. Ang huling banta ni Vanessa bago maputol ang linya. Nabalik lamang ang diwa ni Kismaela nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ni Arvid sa labas. Kismaela, makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng pumunta doon ng walang plano. Alam ko kung paano mag-isip ang mga taong tulad ni Vanessa. Desperado na siya dahil hindi lang ikaw ang kaaway niya. Pati si Rafael ay unti-unti na siyang tinatalikuran. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Kismaela. Pinagmamasdan niya ang dinaraanan nilang madidilim na kalsada patungo sa abandonadong bodega ng mga troso. Ang bawat anino ng puno ay tila isang halimaw na nagbabanta. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang bagong uri ng lakas ang nagsisimulang mamuo. Ang lakas ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Pagdating sa bodega, ang tanging maririnig ay ang sipol ng malamig na hangin sa pagitan ng mga bulok na kahoy. Dahan-dahang bumaba si Kismaela, bitbit ang pulang ledger. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng isang madilim na bumbilya, nakita niya si Liag. Ang bata ay nakatali sa isang upuan, may piring ang mga mata, at tahimik na humihikbi. Sa tabi nito ay nakatayo si Vanessa, may hawak na lighter at isang bote ng gasolina. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan, Kismaela. Ngayon din. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ito na, Vanessa. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko, sabi ni Kismaela habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit hindi napansin ni Vanessa na sa likod ng malalaking tumpok ng troso, si Arvid ay dahan-dahan nang kumikilos kasama ang dalawang pulis na nakasuot ng sibilyan. Sa isang iglap, nang tangkaing abutin ni Vanessa ang ledger, mabilis na hinarang ni Kismaela ang kanyang sariling katawan sa pagitan ni Vanessa at ni Liag. Ang tunog ng pagbagsak ng bote ng gasolina sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Bago pa man makasindi ng apoy si Vanessa, mabilis siyang nayakap at napigilan ni Arvid habang ang mga pulis ay mabilis na lumitaw mula sa kadiliman. Liag! Anak ko! Ang sigaw ni Kismaela
habang mabilis na tinatanggal ang mga tali ng bata. Niyakap niya ng buong higpit ang nanginginig na siliyag. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ng anak. Bawat patak ay puno ng pasasalamat at pangako na hinding-hindi na niya ito hahayaang mawalay sa kanya. Habang posas na inilalabas si Vanessa ng mga pulis, nakita ni Kismaela ang takot sa mga mata ng dating kaibigan. Hindi alam ni Rafael ang ginawang ito ni Vanessa. Isa itong sariling plano ng babae para iligtas ang kanyang sarili mula sa pagbagsak ng negosyo ni Rafael. Kinabukasan, sa harap ng istasyon ng pulisya, nakatayo si Kismaela kasama si Arvid. Hawak na nila ang formal na reklamo, kidnapping, attempted murder, at ang mga ebidensya mula sa Red Ledger para sa mga iligal na gawain ni Rafael. Ito na ang simula ng katapusan nila, Kismaela, sabi ni Arvid. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon habang nakatingin sa mga dokumento. Tumingin si Kismaela sa langit. Ang sikat ng araw ay unti-unting tumatagos sa mga ulap ng bagyo. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay sa pagliligtas kay Liag, alam niyang ang pinakamalaking laban ay magaganap sa susunod na araw. Ang kompetisyon kung saan haharapin niya ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay. Mayroon pa kayang huling alas si Rafael na hindi nila inaasahan, lalo na ngayong alam na nitong nasa panig na ni Kismaela ang batas. Ang pinakaingranding pagtitipon ay maaari ring maging pinakamadilim na libing ng isang huwad na dangal. Ang Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel sa Baguio ay puno ng nakakasilaw na mga ilaw, mamahaling dekorasyon at ang bango ng iba't ibang lutuin na naglalaban-laban sa hangin. Ito ang Highland Grand Cooking Competition. Ang gabing inaasahan ni Rafael na magiging rurok ng kanyang tagumpay. Nakaupo siya sa gitna ng hapag ng mga hurado. Suot ang isang mamahaling tuxedo. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang mga kalahok sa ibaba. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang tawagin ang huling kalahok. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ay tila isang mabagal na tibok ng puso na papalapit sa entablado. Doon, sa ilalim ng pinakamaliwanag na spotlight, lumitaw si Kismaela. Nakasuot siya ng isang simpleng puting chef's jacket, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga bituin sa langit. Ang ingay ng bulungan ng mga tao sa paligid ay unti-unting napawi, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan. Halos mabitawan ni Rafael ang kanyang hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig sa ilalim ng mesa. Paanong ang babaeng itinapon niya sa ulan? Ang babaeng akala niya ay tuluyan ng nawasak, ay nakatayo ngayon sa harap ng buong mundo nang may ganitong uri ng dignidad? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Kismaela ay malinaw at matatag, walang bakas ng takot. Ang ihahanda ko ngayong gabi ay ang huling pamana. Isang lutuing nagmula sa puso ng mga bundok na itinuro sa akin ng isang lalaking ang tanging yaman ay ang kanyang katapatan. Nagsimula ang oras ng kompetisyon. Ang bawat galaw ni Kismaela sa kusina ay tila isang ritual. Ang tunog ng kanyang kutsilyo na mabilis na tumatama sa kahoy na sangkalan ay may sariling ritmo, tila isang awit ng paghihiganti at pag-asa. Hindi siya gumagamit ng mga modernong makina. Ang bawat sangkap ay maingat niyang dinudurog sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, tila inililipat ang lahat ng kanyang dusa at pagmamahal sa loob ng kaldero. Ang amoy ng kanyang niluluto ay nagsimulang bumalot sa buong ballroom. Hindi ito amoy ng mamahaling sangkap mula sa ibang bansa. Ito ay amoy ng sariwang lupa, ng usok ng kahoy at ng tamis ng pasasalamat. Ang mga manonood ay tila na hipnotismo. Ang bawat isa ay nakatingin lamang sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Nang dumating ang oras ng pagtikim, ang bawat hurado ay nagpahayag ng labis na paghanga. Hanggang sa makarating ang huling mangkok sa harap ni Rafael, ang init ng singaw mula sa pagkain ay humahalik sa kanyang mukha
Nagdadala ng mga alaalang pilit niyang ibinaon. Ang mga gabing ipinagluluto siya ni Kismaela ng may pagmamahal. Ang mga pangakong binitiwan niya bago siya lamunin ng kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kutsara. Sa unang subo pa lamang, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang lasa ay perpekto, masarap, malalim, at puno ng buhay. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang bawat lunok niya ay tila isang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Ito ang lasang hinding-hindi niya nagawa sa kanyang sariling mga restaurant dahil ang sangkap na ito ay wala sa kanyang puso. May komento ba ang ating head judge? Tanong ng host ng programa. Hindi makapagsalita si Rafael. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libu-libong tinik. Tumingin siya kay Kismaela at sa mga mata ng babae, nakita niya ang kanyang sariling pagkatalo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa matigas na sahig. Pumasok si Arvid, suot ang isang formal na barong kasama ang 4 na pulis na nakasuot ng uniforme. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang babaeng inaalalayan ni Arvid, si Lola Remedios. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang anak. Rafael! Ang mahinang boses ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Tapos na ang pagtatago mo. Mabilis na lumapit ang mga pulis sa hapag ng mga hurado. Ang kintab ng mga posas sa ilalim ng mga ilaw ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na liwanag. Rafael de la Vega, ikaw ay inwaresto sa mga kasong financial fraud, tax evasion, money laundering, at ang paggamit ng mga pekeng dokumento para sa ilegal na paglilipat ng ari-arian, mariing sabi ng opisyal ng pulisya. Ang mga tao sa ballroom ay nagsimulang magkagulo. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok sa nagaganap na eksena. Namutla si Rafael. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay dahan-dahang gumuho. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong butas para makatakas, ngunit wala na siyang mataguan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Kismaela sa entablado. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit. Nilapitan niya si Rafael habang pinapatawan ito ng posas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Sinabi mo sa akin noong gabing iyon na wala akong silbi. Mahinang sabi ni Kismaela, ang bawat salita ay puno ng bigat. Ngunit tingnan mo tayo ngayon. Ang tanging bagay na tunay sa buhay mo ay ang pagkaing kinain mo ngayon. At iyon ang huling lasa ng kalayaang mararanasan mo. Habang pilit na inilalabas si Rafael ng mga pulis, nakita ni Kismaela ang pagbagsak ng bawat pangarap na itinayo ng lalaki sa kasinungalingan. Ang tunog ng mga posas na nagkakakiskisan ay naging huling musika ng kanyang tagumpay. Ngunit ang gabi ay hindi pa nagtatapos sa katarungang ito. Isang tauhan ng hotel ang mabilis na tumakbo palapit sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang hawak ang isang radyo. Sir, may emergency sa labas. Isang sasakyan ang nahulog sa bangin sa Cannon Road. Isang babae ang natagpo ang walang buhay sa loob. At may mga dokumentong nakitang nakapangalan kay Vanessa Lopez. Ang balitang iyon ay tila isang huling pagsabog na yumanig sa buong silid. Napatingin si Kismaela kay Arvid. Ang katarungan ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan, ngunit kasing bagsik ng tadhana. Sa labas ng hotel, ang sirena ng mga pulis ay nagsimulang humiwa sa katahimikan ng gabi sa Baguio. Tila isang panalangin para sa mga kaluluwang nawala sa dilim. Kismaela, parang awa mo na. Para sa anak natin, bawiin mo ang mga demanda. Hindi mo ba kayang magpatawad? Ang boses ni Rafael ay wala na ng dating gilas at yabang. Sa loob ng makipot at madilim na selda ng presinto, nakaupo siya sa isang bangkong kahoy. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay gusot-gusot na at puno ng mantsa.
Ang amoy ng kulob na hangin at kalawang ay tila naging bagong pabango niya. Habang nakatingin si Kismaela sa kanya mula sa kabila ng mga rehas na bakal, wala siyang naramdamang kagalakan, tanging isang malalim na pagod at matinding habag sa taong naging kabiyak ng kanyang puso, ngunit naging anay sa kanyang buhay. Ang bawat tibok ng puso ni Kismaela ay payapa na ngayon, malayo sa panginginig na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa kalsada. Ang tunog ng mga sapatos ng mga gwardiya na naglalakad sa labas ay nagsisilbing paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot at sa pagkakataong ito, ang katarungan ang siyang may hawak ng manibela. Dahan-dahang itinaas ni Kismaela ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay puno na lamang ng desperasyon. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa taong marunong tumanggap ng pagkakamali, Rafael. Ang boses ni Kismaela ay mahinahon, ngunit kasing tigas ng bato. Huwag mong gamitin ang anak natin bilang panangga sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Noong itinapon mo kami sa gitna ng bagyo, naisip mo ba si Liyag? Noong ninakaw mo ang pamana ng Itay, naisip mo ba ang kinabukasan ng bata? Hindi mo kailangan ng awa ko. Ang kailangan mo ay pagsisisi sa harap ng batas. Napayuko si Rafael, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maduming semento. Nabulag ako, Kismaela. Niloko ako ni Vanessa. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ang bawat tao ay may pagpipilian, Rafael. Pinili mong maging guide. Pinili mong maging traidor. Sagot ni Kismaela bago siya tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang huling tuldok sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng madaling mauto ng mga matatamis na salita. Siya na ang babaeng binuo ng apoy ng pagsubok. Paglabas niya sa presinto, sinalubong siya ni Arvid. Ang sikat ng araw sa Baguio ay tumatagos sa mga ulap, nagbibigay ng init sa kanyang balat. Ngunit ang mukha ni Arvid ay hindi nagpapakita ng ganap na kapanatagan. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng huling ulat mula sa investigasyon sa Cannon Road. Kismaela, may kailangan kang malaman. Panimula ni Arvid, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Ang bangkay na nakuha sa sasakyan, hindi yon si Vanessa. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapatunay na ito ay isa sa kanyang mga tauhan na madalas niyang kasama. Nakatakas si Vanessa, Kismaela, at dala niya ang malaking bahagi ng perang nakulimbat nila bago pa man ma-freeze ang mga accounts. Naramdaman ni Kismaela ang isang malamig na haplos ng kaba sa kanyang batok. Ang banta ay hindi pa pala tuluyang naglalaho. Si Vanessa, ang ahas na matagal niyang inalagaan, ay nasa labas pa rin at nagtatago sa mga anino. Ang katahimikan ng paligid ay biglang naging mapanuri. Tila bawat kaluskos ng dahon ng pino ay nagdadala ng babala. Gayunpaman, binuksan ni Arvid ang folder at inilabas ang isang dokumento na may gintong selyo. Ngunit may magandang balita rin. Ito na ang formal na kautusan ng korte. Ang lahat ng titulo ng restaurant, ang ancestral house ninyo, at ang lahat ng royalties para sa mga recipes ng ama mo ay opisyal nang ibinalik sa pangalan mo. Ikaw na muli ang may-ari ng hingahan ng Highland, Kismaela. Hinawakan ni Kismaela ang papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga letra ng kanyang pangalan. Ang bigat na binuhat niya sa loob ng mahabang panahon ay tila biglang gumaan. Ito ang katibayan na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging hahanap ng paraan para lumitaw sa liwanag. Salamat, Arvid, bulong niya, habang ang isang maliit na ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Wala kang dapat bayaran, Kismaela, sagot ni Arvid, habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Ang makita kang nakatayo ng matuwid at malaya ay sapat na sa akin. Pero tandaan mo, hanggat hindi natin nahahanap si Vanessa, kailangan nating manatiling alerto.
Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, naramdaman ni Kismaela ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Lumingon siya, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga turista at ang hamog na unti-unting bumababa sa kalsada. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Walang kahit anong salita, tanging isang larawan ng Highland Flavors na may pulang krus na nakaguhit sa ibabaw nito. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay nakuha na laban kay Rafael, ngunit ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan ay tila naghahanda pa lamang para sa huling pag-atake. Sa kabila nito, hindi na natatakot si Kismaela dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa dilim. Pasi, Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel at malamig na rehas ng bilangguan? Hindi mo ako mapapatigil, Kismaela. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang boses na yon, na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento, ay nagmula sa madilim na sulok ng bagong tayong garden ng Highland Flavors. Isang taon na ang lumipas mula nang mabilanggo si Rafael, at ngayong gabi ang selebrasyon ng muling pagbangon ng pangarap ni Kismaela. Ngunit sa gitna ng mga naggagandahang ilaw at halimuyak ng mga bulaklak, ang anino ni Vanessa ay muling sumulpot. Tila isang lason na ayaw lisanin ng isang malinis na daluyan. Nanigas ang buong katawan ni Kismaela habang hawak ang isang tray ng sariwang prutas. Ang lamig ng gabi sa Baguio ay biglang naging kasing talas ng yelo na tumutusok sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa ilalim ng isang puno ng pino, nakita niya ang babaeng dati ay itinuring niyang kapatid. Malayo na ang itsura ni Vanessa sa dating marangyang reyna ng Manila. Gusot-gusot ang kanyang damit, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng puyat, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng likido na amoy gasolina. Naramdaman ni Kismaela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng papalapit na sakuna. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, at ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya si Vanessa, ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa, ng kanyang yaman, at muntik nang kumuha sa buhay ng kanyang anak. Ngunit sa halip na matinding takot, isang malalim na habag ang nanaig sa kanyang puso. Vanessa, itigil mo na ito. Ang boses ni Kismaela ay mahinahon, walang bakas ng galit, kundi isang uri ng pagod na nagnanais na ng kapayapaan. Tingnan mo ang sarili mo. Kinakain ka na ng sarili mong puot. Hindi ka ba napapagod na tumakas sa anino ng iyong mga kasalanan? Huwag mo akong pangaralan, sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ikaw ang may dahilan kung bakit wala na akong matuluyan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tinutugis ng batas. Kung hindi kita masisira, susunugin ko ang lahat ng mahahalaga sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Kismaela, hindi alintana ang panganib. Ang kintab ng mga flashlight ay tumama sa mukha ni Vanessa. Inilalantad ang lahat ng kanyang desperasyon. Bago pa man makakilos si Vanessa, dahan-dahang binitiwan ni Kismaela ang tray at iniabot ang kanyang kamay. Isang huling alok ng makataong pakikitungo bago ang tuluyang pagbagsak ng batas. Patawarin mo ako, Kismaela. Ang mahinang bulong ni Vanessa bago tuluyang gumuho ang kanyang tuhod sa lupa. Ang bote ng gasolina ay dahan-dahang gumulong sa damuhan nang hindi man lang nasisindihan. Ang hagulhol ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, tila isang pagsuko ng isang kaluluwang pagod na sa sarili nitong kadiliman. Nang pusasan si Vanessa at ilayo sa lugar, naramdaman ni Kismaela ang isang matinding pagpapakawala. Ang bawat masamang alaala, ang bawat hapdi ng pagtataksil, ay tila sumama na sa hanging humihihip palayo sa mga bundok.
Naramdaman niya ang init ng kamay ni Arvid na humawak sa kanyang balikat at ang mahigpit na yakap ni Liag sa kanyang binti. Tapos na, Kismaela. Wala na tayong kailangang katakutan. Bulong ni Arvid, ang kanyang boses ay puno ng pangako ng isang bagong simula. Tiningnan ni Kismaela ang kanyang restaurant, ang Highland Flavors na nagniningning sa gitna ng dilim. Hindi na ito isang gusali lamang. Ito ay simbolo ng kanyang dangal, ng kanyang pagtitiis, at ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng mapanirang unos. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan na hindi kayang nakawin ng sinuman. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang malakas na palakpakan ng kanyang mga panauhin sa loob. Ang musika ay muling tumugtog at ang amoy ng masarap na luto ay muling bumalot sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng selebrasyong ito, may isang huling tanong na nanatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa malalayong bituin. Sapat na nga ba ang hustisya para ganap na mahugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan? O ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa sandaling piliin nating tumingin sa hinaharap nang walang bitbit na kahit anong pait? Ang gabi ay unti-unting lumalim, ngunit para kay Kismaela, ito ang pinakamaliwanag na bukang liwayway ng kanyang buhay. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang paggising sa isang umagang wala ng bigat sa iyong dibdib at ang tanging naririnig ay ang tawa ng iyong pamilya. Ang sikat ng araw sa Baguio ay marahang tumatagos sa makapal na hamog. Nagbibigay ng gintong kintab sa mga dahon ng pino sa paligid ng Highland Flavors. Isang taon na ang lumipas mula nang huling gumulong ang mga posas at tumigil ang mga pananakot. Ngayon, ang tanging amoy na bumabalot sa veranda ay ang bango ng bagong giling na kape at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak na rosas sa garden. Nakatayo si Kismaela sa may pintuan, pinagmamasdan ng buhay na akala niya ay kailanman ay hindi na niya makakamtan. Nakita niya si Liag na tumatakbo sa damuhan, ang kanyang pisngi ay mapula-mapula dahil sa lamig at kalusugan. Kasunod nito si Arvid na may dalang maliit na jacket para sa bata. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang musika na humuhugas sa bawat natitirang sakit sa puso ni Kismaela. Dahan-dahang lumapit si Arvid sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki sa sahig na kahoy ay naglalabas ng isang matatag na tunog, isang tunog ng seguridad na matagal na nawala sa buhay ni Kismaela. Inilagay ni Arvid ang kanyang kamay sa baywang ni Kismaela, isang mahinahon at magalang na hawak na puno ng pagmamahal. Iniisip mo pa ba sila? Mahinang tanong ni Arvid. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Huminga ng malalim si Kismaela. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa malayo, kung saan naroon ang mga bundok na tila nagsisilbing bantay sa kanilang kapayapaan. Hindi na dahil sa galit, Arvid. Iniisip ko sila bilang isang malupit na guro na nagturo sa akin kung gaano ako kalakas. Nabalitaan ko na ang hatol kay Rafael ay pinal na. Maraming taon siyang mananatili sa loob. Si Vanessa naman ay sumasailalim sa rehabilitasyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng batas. Napatawad mo na ba sila? Tanong muli ni Arvid habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Kismaela. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Sagot ni Kismaela habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinatawad ko na ang nakaraan para magkaroon ng puwang ang kasalukuyan. Wala nang puwang ang pait sa pusong puno na ng pasasalamat. Mula sa loob ng bahay lumabas si Lola Remedios. Ang matanda ay maayos na ang tindig, ang kanyang muka ay maaliwalas, at wala na ang bakas ng takot mula sa nursing home. Hawak niya ang isang bandahado ng ensaymada na niluto nila ni Kismaela kaninang madaling araw. Kismaela, anak, Arvid, handa na ang agahan. Tawag ng matanda.
Ang kanyang boses ay puno ng sigla. Liag, halika na rito, bago pa lumamig ang iyong gatas. Tumakbo si Liag patungo sa kanila, ngunit bago ito pumasok sa loob, tumigil ang bata at tumingala kay Arvid. Papa Arvid, lalaro po tayo ulit mamaya. Ang salitang papa ay tila isang banal na tunog na nagpatigil sa mundo ni Kismaela. Nakita niya ang pagkislap ng luha sa mga mata ni Arvid bago ito tumango ng nakangiti at binuhat ang bata ng buong pag-iingat. Sa tagpong iyon, naramdaman ni Kismaela na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na ganitong uri ng kaligayahan. Natutunan ni Kismaela na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng restaurant o sa dami ng ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mga taong handang manatili sa tabi mo kahit na ang lahat ay gumuho na. Ang kanyang dangal ay hindi kailanman nakuha ni Rafael dahil ang dangal ay hindi nakabase sa titulo, kundi sa katapatan ng puso. Sa huling pagkakataon, lumingon si Kismaela sa kanyang luma, ngunit nagniningning na restaurant. Ang bawat poste nito ay saksi sa kanyang pagluha. Ngunit ngayon, ay saksi rin ito sa kanyang pagtawa. Ang Highland Flavors ay hindi na lang isang kainan. Ito ay isang tahanan para sa mga pusong muling nahanap ang kanilang sarili. Habang dahan-dahang isinasara ni Kismaela ang pinto ng beranda, ang sikat ng araw ay tuluyan ng pumatag sa buong Baguio. Ang hamog ay naglaho na, pinalitan ng isang malinaw at maliwanag na bukas. Ang katarungan ay nakamit, ang kapayapaan ay nahanap, at ang pag-ibig, ang tunay at tapat na pag-ibig, ay siyang nanatili. Tapos na ang unos. Ligtas na sila. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Palawan ay tila isang paalala ng aking pag-iisa. Hindi ito ang bakasyong pinangarap ko. Ito ay isang destiyerong binalot ng ginto at magagandang tanawin. Habang nakaupo ako sa tumba-tumba sa veranda ng aming lumang mansyon, ang tanging naririnig ko ay ang malungkot na awit ng hangin at ang mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ni Doña Remedios. Bago ako sa pilitang ilabas sa ospital, ang lalaking nagpakilalang si Gabriel ay may mabilis na isinilid sa aking bag. Isang maliit at kupas na kwaderno na balot ng itim na tela. Huwag mong hahayaang makita nila ito. Ang tanging bulong niya bago siya mabilis na naglakad palayo nang dumating si Aris. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahan kong binuksan ang bawat pahina. Ang sulat kamay ng aking ama, mabigat, may kumpiyansa, ngunit sa mga huling pahina ay tila nanginginig. Bawat salita ay tila isang haplos sa aking sugatang puso. Ngunit sa gitna ng mga tala, tungkol sa negosyo ng perlas, may isang pangalang paulit-ulit na nababanggit. Isang lihim na itinago niya sa akin sa loob ng maraming taon. Talamay Princess, ang basa ko sa isang bahagi. Sana ay mapatawad mo ako kung sakaling malaman mo ang totoo. May mga pagkakamali ang kahapon na hindi kayang burahin ng yaman. Hindi ko pa natatapos basahin ang talata nang marinig ko ang tunog ng mga yabag sa sahig na gawa sa nara. Mabilis kong isinilid ang kwaderno sa ilalim ng aking unan. Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Calixta. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng kumpanya. Suot niya ang isa sa mga mamahaling sutlang damit na ako ang bumili para sa kanya noong itinuturing ko pa siyang kapatid. Ang ganda ng tanawin dito, di ba Tala? Sabi niya habang lumalapit sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-uyam na kislap, masyadong malayo sa ingay ng Maynila. Dito, kahit sumigaw ka, tanging ang dagat lang ang makakarinig sa'yo. Anong ginagawa mo rito, Calixta? Ang tanong ko sa isang malamig na tinig. Hindi pa ba sapat na nakuha mo na ang posisyon ko sa Lumina? Pati ba ang katahimikan ko ay kailangan mong nakawin? Tumawa siya. Isang matinis at masakit sa taingang tunog na tila kiss-kiss ng bakal sa bato. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga.
Pinilit akong tumingin sa kanya. Katahimikan, tala. Nandito ako para ibigay sa'yo ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa akin. Akala mo ba ay swerte lang na naging magkaibigan tayo? Akala mo ba ay aksidente lang na pumasok ako sa buhay mo? Binitawan niya ako ng marahas. Ang mansyong ito, ang mga perlas na suot mo, pati ang apelyidong ipinagmamalaki mo. Dapat ay sa akin din ang lahat ng iyan. Ako ang anak ng babaeng tinalikuran ng tatay mo para sa nanay mong may sakit. Ako ang dugong lumina na itinapon sa putikan habang ikaw ay lumalaki sa lambot ng sutla. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bawat salita niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking kaisipan. Nagsisinungaling ka. Magtanong ka sa mga alon, Tala. Magtanong ka sa multo ng tatay mo. Ang madiin niyang sagot habang unti-unting lumalapit sa aking mukha. Magkapatid tayo sa dugo, pero magkaaway tayo sa tadhana. At ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat hapdi ng paghihirap na dinanas ko noong bata pa ako. Sisimulan natin sa pagkuha ko kay Aris at tatapusin natin sa pagkawala ng lahat ng alaala mo. Iiniwan niya akong nanginginig sa galit at pait. Niyakap ko ang aking sarili. Pilit na hinahanap ang init na matagal nang nawala. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay puno ng masasayang alaala ng aking kabataan, ay tila naging isang malaking libingan. Kinuha ko muli ang kwaderno ng aking ama mula sa ilalim ng unan. Niyakap ko ito ng mahigpit. Ang aking mga luha ay pumatak sa itim na tela. Ito na lamang ang tanging piraso ng katotohanan na meron ako sa mundong puno ng kasinungalingan. Dahil sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, lumabas ako sa veranda upang huminga ng sariwang hangin. Ang buwan ay nakasilip sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng pilak na liwanag sa madilim na karagatan. Ngunit ang aking paghinga ay biglang napatigil. Sa malayo, sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay humahalik sa buhangin, may isang bulto ng tao, isang lalaking nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw, at nakatingin ng diretso sa aking bintana. Ang kanyang presensya ay tila isang banta, o marahil ay isang babala. Sino ang lalaking iyon na nagmamasid sa gitna ng gabi? At ano ang koneksyon niya sa impyernong unti-unti nang lumalamon sa aking pagkatao?